Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang domestic helper o OFW na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Ngayon mag-share na naman ulit ako sa inyo na isang topic na maaaring makatulong at makakuha kayo ng idea, lalong-lalo na sa mga first time na gustong magtrabaho dito sa ibang bansa, dito sa Middle East, bilang isang domestic helper OFW tulad ko. So ito yung mga tanong na sasagutin ko at i-share ko sa inyo guys para makatulong ako. So ito yung tanong ni Shahari de la Cruz. Shoutout sa iyo kabayan. Ilang buwan po ang paghahantay? Ex-abroad po ako. So sa aplikante, usually pag ikaw ay isang aplikante, 3 months ang kailangan mong intayin bago ka makaalis. Kung wala kang problema sa medical at wala ka ring problema sa pagkuha mo ng iyong mga dokumento, ng iyong mga papeles, like NBI, birth certificate, kung ikaw ay first time, kung gusto mong mangibang bansa, kailangan kumuha ka muna ng birth certificate para makakuha ka ng passport. Isa kasi yun sa mga requirements. So kapag ex-abroad ka na, so kailangan mo kumuha ng info sheet sa DMW or sa POEA. So kailangan mo rin kumuha ng NBI at kailangan mo mag-undergo ulit ng PIDOS at medical. So kung wala kang problema sa mga pagkuha mo ng iyong mga requirements at sa medical, so mabilis ang chance mo na makaalis ka kaagad. So kapag ex-abroad ka, mas lamang ka sa mga first time dahil ang first time kasi kailangan pa nilang mag-TESDA, mag-UWA, at matagal ang aantayin nila dahil yung passport nila kailangan pa nilang kumuha nun at kailangan pa nilang intayin. So, hindi kagaya pag ex-abroad ka na, info sheet lang ang kailangan mong kunin. Kunti na lang ang mga papeles na kailangan mong kunin. So, kapag nasili ka na ng employer at fit to work ka sa medical, mabilis mong naipasa ang lahat ng mga requirements. So, mas mabilis kang makaalis. So, yun lang yung konting explanation ko sa tanong mo kabayan. So, thank you sa comment mo. Next, ang tanong ni kabayan Lilibet, paano po mag-loan sa PJH? Dito ako sa abroad. So, maraming beses ko na itong sinagot, pero may mga nagtatanong pa rin na gusto nilang mag-loan sa PJH. So, kapag nasa abroad na ang isang aplikante or ang isang OFW, kapag nagtatrabaho na siya sa ibang bansa, hindi na siya pwedeng mag-loan sa PJH. Kung gusto niya talagang mag-loan sa PJH, bago kayo mag-flight. For example, nag-apply kayo sa agency, dumating na yung kontrata nyo, so humingi kayo ng photocopy at pumunta kayo sa pinakamalapit na branch ng PJH, mag-inquire kayo doon at i-assist naman kayo ng security doon, ng staff ng PGH. I-assist naman nila kayo at bibigyan nila kayo ng list of requirements, i-explain nila lahat doon. So, yun lang yung dapat nyong gawin. Kailangan may photocopy lang kayo ng inyong kontrata at magpunta na kayo sa PGH kung gusto nyong makapag-loan sa PGH bago kayo mag-flight. Pero kapag ang isang OFW ay nasa ibang bansa na, hindi na siya pwedeng mag-loan sa PGH kasi wala silang online na process sa pag-loan sa PGH. Yun ang pagkakaalam ko. Pero hindi ko lang alam sa bagong patakaran nila ngayon kasi hindi na ako nag-loan sa PGH ulit. Nag-stop na akong mag-loan sa PGH kaya hindi ko na alam kung ano yung mga patakaran nila. So, sa pagkakaalam ko kabayan, ang pwedeng mag-loan sa PGH, yung mga paalis pa lang. So, yun lang ang explanation ko sa tanong mo kabayan. Sana nakatulong. So, thank you sa comment mo at sa suporta. So, proceed naman ako kay Rans TV. Pahirap, dami requirements. So, ito namang tanong niya sa OWA Financial Assistance to. Yes, kabayan, totoo yun. Napakaraming requirements. Hindi biro ang pagkuha ng financial assistance na 20,000 pesos. Yung balik Pinas, balik hanap buhay na galing sa OWA na 20,000 pesos na financial assistance na ibibigay nila, hindi po talaga biro. Dahil sa pagpunta mo pa lang doon sa OWA, hahanapan ka na ng requirements, hahanapan ka na ng referral, at hahanapan ka na ng passport mo,
marami na silang hahanapin sa'yo ng mga dokumento. Yung boarding pass mo, kung totoo ba talaga na galing ka sa ibang bansa, kung totoo ba talaga na kakauwi mo lang. So, yun yung mga na-experience ko din sa pagkuha ko ng aking financial assistance. Napakarami talaga. Marami talagang requirements na kailangan nila. Kailangan mo pa ding mag-attend ng Zoom seminar. So, at hindi lang yun, kailangan mo pa ding gumawa ng business plan. At kailangan mo magpa-picture kung ano yung business mo. At ipasa mo yon sa OWA. So, marami talaga ang requirements, kabayan. So, hindi talaga biro. At mag-antay ka pa ng mga ilang buwan. 2 to 3 months. 2 to 3 months mong intayin at iti-text ka ng staff ng OWA na i-claim mo na yung cheque. So, doon mo mismo kukunin sa opisina nila, cheque ang ibibigay sa'yo, at papalitan mo na lang siya sa land bank. Sa akin yun kasi yung na-experience ko. Iwan ko lang ngayon kung anong bangko na pwede mong ipapalit yung cheque mo. Sa akin kasi dati land bank. Sa land bank ko siya pinalitan. So, yan lang yung konting explanation ko sa tanong mo, kabayan. Next, proceed naman ako dito kay Liza Faye. Shoutout sa'yo, kabayan. May nabilhan po ba na charger dyan? Mahal po ba? Nagtanong siya sa previous ko na video nung nasa Bahrain pa ako. Yes, kabayan, maraming charger sa Bahrain. Kung may dinar ka lang, kung may pera ka lang, maraming charger sa Bahrain. So, ang charger doon, kabayan, kapag dito tayo sa abroad, so ito yung charger nila na 3 ang saksakan. Sa Pilipinas kasi 2 lang. Dito sa ibang bansa, ganito yung charger dito. So ito, kasama na to sa cellphone ko na binili. Pero pag bumili ka nito sa mga tindahan, marami at mura lang siya, kabayan. Di naman kamahalan. So kailangan lang may dinar ka kapag nasa Bahrain ka. So yun lang yung konting explanation ko sa kabayan. Charger at SIM card, pwede ba gamitin sa abroad? So kapag yung charger mo na sa Pilipinas, kabayan, hindi siya tulad nito, hindi siya pwedeng gamitin sa abroad kasi dito sa abroad, ganito yung charger na dapat mong gamitin. Tsaka yung SIM card, pwede mo naman i-roaming yun. Pero ako, yung mga SIM card ko, iniwan ko sa Pilipinas. Kasi may SIM card naman dito. May SIM card ako dito na binili ng amo ko dito sa Saudi Arabia. So, marami namang SIM card, kabayan. Kapag may ikama ka lang, pwede kang makabili sa sarili mo or di kaya bibilhan ka ng amo mo ng SIM card pagdating mo dito sa bahay nila. Tulad sa akin, binilhan ako ng amo ko ng SIM card at binigay sa akin nung dumating na yung ikama ko. So, dito kasi sa ibang bansa, hindi ka kasi basta-basta makakabili ng SIM card kung wala ka ikama. Kasi yung SIM card, nakapangalan yan sa atin. Or di kaya nakapangalan sa amo. Kung sino yung bibili, doon nakapangalan yung SIM card. Para kung may kasalanan kang ginawa, mabilis ka lang mahuli at mabilis ka lang nilang mahanap, ma-check sa computer dahil naka-record na yung pangalan mo doon. Kung saan ka nakatira, lahat ng detalye mo nandun na sa computer. So, mas mabilis ka nilang matrace. So, kapag may kasalanan kang ginawa, mas mabilis ka nilang mahanap at mahuli ka kaagad. So, kailangan mag-ingat talaga tayo sa paggamit din ng ating SIM card. Dahil marami na mga kababayan natin, mga OFW, na napapahamak din at nakaka-experience ng hindi maganda. So, mag-ingat talaga tayo kapag dito tayo sa ibang bansa kasi mahigpit yung batas nila dito. So, yun lang, kabayan, yung sagot ko. So, next proceed naman ako kay Grace. Pag-request ba, ilang buwan bago makaalis? So, nakadepende kasi yan, kabayan. Kahit request ka, kung yung medical mo ay may pending ka sa medical na unfit ka sa medical, matagal ka rin makaalis. Pero ang ano mo lang nun, advantage mo lang kasi may amo ka na at hindi ka na mag-aantay. Di tulad ng
ibang aplikante na kapag mag-apply sila sa agency, kailangan pa nilang mag-antay ng ilang buwan bago ma-select ng employer. So ikaw, request ka na, may employer ka na, pero kung mabagal mag-process yung employer mo at saka unfit ka sa medical at matagal makuha yung mga dokumento mo, matagal ka rin makaalis. So nakadepende yan, kabayan. Nakadepende yan sa result ng medical mo, nakadepende yan sa pag-process ng amo mo. So yun lang yung konting explanation ko sa tanong mo, kabayan. So next, proceed naman ako sa tanong ni kabayan Johnny. Shoutout sa iyo. Hi po, interested po akong mag-apply sa inyong agency. Yes, kabayan. Ang agency ko sa Pilipinas is Global Pro. Search mo sa Facebook. May Facebook naman sila. At doon nakalagay lahat ng detalye. Yung address. Puntahan mo na lang. Mabilis lang naman siyang puntahan. At mag-apply ka kung gusto mo talagang mag-apply. So, next, proceed naman ako sa tanong ni kabayan. Di ko lang naisulat yung pangalan niya. Hello miss, kailan makuha yan? Active member ako. So, makukuha mo yung financial assistance mo sa OWA 2 to 3 months. Yun na yung experience ko, kabayan. Matagal makuha yung cheque or yung pera na binigay ng OWA dahil maraming mga OFW na nagpa-process din. So, by batch yung ginagawa ng OWA. So, nag-antay kami ng 2 to 3 months bago namin na kuha yung cheque. So, proceed naman ako sa tanong ni kabayan Marilyn. Hello po, kalimitan po ba sa Bahrain, ilan kayo sa isang amo nyo? Mga 3 ba kayo dyan or ikaw lang mag-isa sa amo mo? So, sa experience ko, kabayan, ako lang mag-isa sa amo ko kasi yung bahay ng amo ko maliit lang. 2 lang yung anak nila at nakatira lang yung amo ko sa bahay ng parents nila. So, yung amo kong lalaki, 3 silang magkapatid. Sa bahay ng parents niya, doon silang 3 magkakapatid. Kumbaga, naghati-hati sila sa space. Dahil wala pa silang sariling bahay at 2 lang naman yung anak niya, kaya ako lang mag-isa ang kasambahay doon. So, sa tatay ng amo kong babae, 2 yung kasambahay, isang Ethiopia, isang Sri Lanka, kasi malaki yung bahay. So, maglilinis yung isa, maglalaba, at yung isa naman magluluto. So, yun yung trabaho nila sa bahay. At saka maglilinis din sa kusina. Kumbaga, hati sila sa trabaho. Malaki kasi yung bahay, kaya kailangan 2. Pero sa amo ko, kabayan, ako lang mag-isa kasi maliit lang naman yung bahay. Depende kasi yan sa laki ng bahay. Kung halimbawa yung amo mo matanda na at malaki yung bahay, kukuha yan sila ng 2 or 3 kasambahay. Pero pag maliit lang yung bahay at saka 2 lang yung anak, 1 lang ang anak, so 1 lang yung kinukuha nila na kasambahay. So, mahal kasi ang pagkuha ng kasambahay, kabayan, lalo na pag Pinay. Tapos, ang sahod pa natin, mga Pinay, mas mataas pa kaysa ibang lahi. So, mahirapan din sila. Pero may mga amo talaga na kumukuha talaga ng 3 kasambahay kapag yung amo is may kaya, mayaman. So, na-afford nila yung mga Pilipina na kasambahay. So, depende yan, kabayan, kung yung amo mo ay mayaman or bagong mag-asawa pa lang or nakatira pa lang sila sa bahay ng parents nila or sa apartment, nakadepende yan sa amo, kabayan. So, kung yung amo mo is matanda na, mayaman, malaki yung bahay niyan, so kukuha yan sila ng 3 or 2 kasambahay. Nakadepende sa employer, kabayan. So, yun lang yung konting explanation ko sa tanong mo sa akin. Tanong mo sa previous ko na video. So, sana nakatulong ako, kabayan.
at maraming salamat sa comment mo. So, next proceed naman ako sa comment ni Gloria. Paano kung wala pong certificate of employer pero may verified contract, may visa at passport pa ako? Wala lang akong certificate of employer, hindi po ba makapag-loan? So, ang hinahanap sa PGS Kabayan, yung photocopy ng iyong kontrata. So, magpunta ka na lang sa PGH at magtanong ka doon kung pwede ba. Kasi sila yung mas nakakaalam. So, ang experience ko kasi, ang hinahanap sa akin nung pumunta ako doon is kontrata, photocopy. So, yun talaga yung pinakita ko. Tapos, nagbigay na sila ng list of requirements. At hindi lang ako nagpasa. Hindi lang ako ang nagpasa ng mga requirements. Pati din yung co-maker ko nagpasa din ng requirements. At marami pa akong pinirmahan doon. Marami pa akong pinasang mga requirements. At in-interview ako, sini-ay ako, tinawagan ako ng ilang beses. At pinilapan ko yung form na binigay nila, gumawa ako ng sketch, at nagpasa ako ng mga electric bill, bago na electric bill. So, yun kasi yung mga requirements na hinahanap nila. So, marami pang mga requirements na kailangan mong ipasa, pero ang unang-una nilang hanapin sa'yo is photocopy na yung kontrata. So, mas maganda kabayan kung gusto mong mag-loan, pumunta ka sa PGH at mag-inquire ka sa PGH. Sa staff ng PGH, magtanong ka dun. Mababait naman sila at i-assist ka nila, tutulungan ka nila kung paano mo pipil upan yung form, kung ano-ano yung mga requirements na kailangan mo munang ipasa, yung pauna mo ng requirements na kailangan mong ipasa. So, ituturo nila sa'yo at i-guide ka nila kabayan. So, pumunta ka na lang sa PGH Kabayan. So, thank you sa comment mo. Sana nakatulong ako. Next, proceed ako sa comment ni Maria. Paano po ma'am if direct hire? 2 months pa din, may visa na po ako. Naantay ko na lang yung pag-print ng visa ko at papers ko galing Polo. So yes kabayan, yun talaga yung proseso na kailangan mong pagdaanan. Kahit direct hired ka or nag-apply ka sa agency, ganun talaga yung proseso na kailangan mong pagdaanan. Kasi lahat ng mga dokumento kasi, dumadaan kasi yan sa tamang proseso, kailangan kasi maging legal yung pag-alis natin sa Pilipinas, at lahat ng dokumento natin, dumadaan yan sa Philippine Embassy, at sa DMW. Chine-check nila yan kung yung mga dokumento natin is legal. So, yun lang yung sagot ko sa tanong mo kabayan. Sana nakatulong at nakakuha ka ng idea. So, marami yung mga nagtatanong, paulit-ulit lang naman yung tanong about sa UWA, about sa paglulong sa PGH. So, paulit-ulit naman yung mga tanong ng ating mga kababayan. So, nasagot ko na yung iba. So, mag-explain lang ako ng konti para sa mga bago lang na nakapanood. So, kasi nagtatanong sila kung paano mag-loan, kung pwedeng mag-loan yung mga OFW na nandito na sa ibang bansa. So, isi-share ko rin sa inyo kabayan kung ano rin yung na-experience ko. So, ang na-experience ko kasi nung nasa Pilipinas pa lang ako, nag-loan ako sa PGH, bago ako nag-flight, doon ako nag-process. Doon ako nagpasa sa kanila lahat sa Pedro Hill branch PGH Pedro Hill branch, doon ako nagpasa ng aking mga requirements. Tapos nung nag-flight na ako, dito na ako sa ibang bansa, nakapagtrabaho na ako dito sa bahay ng amo ko, saka pa lang na-release yung pera. Saka pa lang din na-approve. Matagal siyang ma-approve kasi sa dami ng mga naglo-loan sa PGH, matagal talaga siyang ma-approve at ma-release ang pera. So, cash yun, ibibigay yun sa opisina, babawasan nga lang nila ng first payment, at kailangan lang din, on time ka din magbayad, kasi kung hindi ka on time magbayad, mag-charge din yung bangko ng 2,200, at yung PGH din, mag-charge din ng service fee. So, lalong lalaki yung utang mo kapag hindi mo siya on time binayaran. So, marami ring nagtanong sa akin yan. At may nagtanong din sa akin kung magkano daw yung second loan ko. So, hindi kasi ako natuloy mag-loan ulit sa PGH kasi
nagkaproblema. Kasi hindi ko na lang isi-share kung magkano yung na-approve. Basta nag-process ako dahil gusto ko sanang mag-loan ulit. Nagkaproblema, nagkaroon ako ng personal na problema, kaya hindi natuloy yung loan ko, kinancel ko na lang. So, hindi ko na lang din isi-share kasi hindi naman din yun natuloy. So, kung gusto nyong malaman, mas maganda kung pumunta na lang kayo mismo sa opisina ng PGH. Mas maganda kung sila mismo, yung staff mismo ang sasagot sa inyo para mas ma-explain nila ng maayos kasi sila yung mas nakakaalam kung magkano yung buwanan na ibabayad nyo sa kanila kapag nag-loan kayo ng mga 60,000, kung ano-ano yung mga rules and regulation nila, kung magkano yung penalty, lahat ng mga tanong nyo, masasagot yan doon mismo sa opisina ng PGH. Mababait naman sila kabayan, magpunta ka lang doon, magdala ka ng photocopy na iyong kontrata kung may photocopy ka. Kung wala naman, pwede namang to follow. Basta magpunta ka lang doon at magtanong ka lang, tapos papipirmahin ka nila or pipa-fill upin ka nila ng form, bibigyan ka nila ng list of requirements, tapos i-guide ka nila, sasabihan ka nila na sa ganitong araw, bumalik ka, tapos ito yung dalhin mo. So, paunti-unti lang kabayan. Kung maipasa mo na lahat ng requirements, tapos may papapirmahan sa'yo, masi-CI ka, tapos ma-approve na yung loan mo, tapos yung co-maker mo naman, lahat ng dokumento kapag na-approve, doon na sila magbibigay ng date kung kailan yung release ng loan mo. Kasi ang ibibigay nila, cash yun, hindi cheque. Cash, tapos babawasan nila ng first payment agad. So for example, na-approve yung loan mo ng buwan ng October. So, buwan ng November, babawasan nila yon ng first payment. So, magpipayment ka ulit sa buwan ng December. So, ganun yung patakaran ng PGH. Iwan ko lang ngayon kabayan kung ganun pa din. So, ang na-experience ko lang, yun lang din yung sinishare ko sa inyo. So, marami naman ang tatanong dito about sa OWA, about sa PGH, about sa mga experience ko. So, marami na rin akong nagawa na mga video at na-upload ko na rin. So, kung gusto nyo mapanood, kung gusto nyo malaman, yung mga na-experience ko din para makakuha din kayo ng idea kung ano yung mga dapat gawin. For example, naka-encounter kayo ng mga problema dito sa pagtatrabaho nyo sa ibang bansa. So, pwede nyo puntahan yung channel ko at mapanood nyo yung mga previous ko na mga upload ng mga video. So, yun lang yung konting explanation ko. Sana nasagot ko ng maayos. Pagpasensyahan nyo na kasi hindi na ako nakapag-upload ng mga video na sunod-sunod. Na madalang na lang ako nagkapag-upload ng video dahil pina-priority ko kasi yung trabaho ko dito at alam nyo naman kapag isa kang kasambahay, napakahirap ng trabaho mo araw-araw, pagod ka na, tapos mahirap din gumawa ng video, mahirap mag-edit, mahirap lahat. So, sana naintindihan nyo din yung sitwasyon ko bilang isang kasambahay. So, siguro yung mga kasambahay na tulad ko, nakaka-relate sila at nakaka-intindi sila sa sitwasyon ko din. So, yun lang yung konting explanation ko. So, napakahaba na ng mga sinabi ko. Ang dami ko ng daldal. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo for today's video. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood. At mag-comment lang kayo kung ano pa yung mga tanong nyo. Paki-like kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic. Paki-share na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang pinutin ang subscribe. At paki-hit na rin ang bell button para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Thank you for watching and God bless sa ating lahat.